Bahagi ng kwento ang ilang residente sa Tacloban kung saan nagtago ang mga estudyante at guro nang mangyari ang pamamaril. Magbabalita si News 5 stringer April Cuesta. April, ano yung latest na impormasyon mula sa pinangyarihan ng insidente at sa mga lugar na iyong pinuntahan kaugnay nga nitong pamamaril sa loob ng paaralan? Cheryl, kanina pinuntahan Yes, go kanina ahead. pinuntahan namin ang isang bahay kung saan doon nagtago ang iilang mga estudyante at guro nung nangyari ang insidente. At hindi nag-atubili si Ate Joy na magpapasok ng mga estudyante dahil nga takot na takot ang mga kabataan at umiiyak. Sinaraduhan ng kanyang tatay ang gate kasi nga nalaman nila na meron palang shooting incident sa nasabing paaralan. At nung mga time na yon, hinahanap pa o at large ang suspect. Ayon din sa ilang nakakita, may isang babaeng estudyante ang hinimatay sa gitna raw ng takot at kaguluhan. Kumusta na yung kanyang kalagayan? Cheryl, okay na ang kanyang kalagayan sa ngayon at ang iba pang mga estudyanteng naka-experience din ng ganong pangyayari. At sa ngayon, nag-undergo na sila ng psychological first aid intervention sa iba't ibang mga simbahan at para maka-heal na sila o makapag-move on na sila sa nasabing insidente. Napuntahan mo rin ba yung mambahay ng dalawang sangkot sa pamamaril? Yes, Cheryl. Napuntahan namin. Ang una kong pinuntahan ay yung bahay ng 14 anyos na estudyante ng pamamaril. Doon sa bahay nila, wala na po talagang tao at tahimik na, wala na ring nakaparada man lang na sasakyan. At tinanong naman namin ang mga kapitbahay, wala namang nagsasalita. Meron kaming isang natanungan sa barangay, sabi wala na raw tao. Sunod naman namin pinuntahan yung bahay ng 15 anyos na Maril, ganun din, wala na ring tao. Yung sumalubong na lang sa aming Cheryl ay mga aso. Cheryl? Maraming salamat, News 5 stringer April Cuesta.